This is a reality na parang ka lang matutulog at muli kang magigising. Tatakot ka ba? Di ba kayo, gusto niya natutulog kayo? Di ba? Masarap matulog. Pero kung sasabihin ng doktor, kapag natulog ka ngayon, bukas hindi ka na magigising, matutulog ka? Hindi, ano? Bakit? Hindi ka na magigising eh. Di ba? Ganon rin po yung kamatayan. Kung tayo ay nagdadoubt na tayo mamamatay, hindi mo rin tayo mabubuhay. Nakita niyo yung mga tao makasalanan na hindi naintindihan itong gagawa ng muli. Na ang buhay ay ito lang. Takot sila. Diba? Takot sila mamatay. Bakit? Kaya alam nila na patapos nito, wala na. Pero alam niyo yung doon sa Rome, Georgia, yung isa pong mga doktor po doon, si Joel Todino. Dr. Joel Todino. He was a doctor doon po sa Rome, Georgia. Nakita siya ng isang Kristiyano mamamatay, may cancer. Isang taong masaya. Parang tatay ko, nung mamamatay, masaya-masaya. Nagka-crack pa rin jokes. Sabi niya, I give for a good fight. Okay. Pero itong taong to, si Joel Todino, hindi pa siya Kristiyano noon. Napunta namin ng bahay. Asawa ko napunta namin ng bahay. Nakaya pa nga asawa ko sa piano. Nagpiano pa nga siya doon. So, nagtataka siya dito po sa Kristiyano nito. Bakit mamamatay na masaya? Awit-awit. Pero ma-interview niya, sabi ng Kristiyano, matutulog lang naman ako eh. At tanong niya akong buhay. So, doon siya nagkaroon ng interest doon sa faith ng Kristiyano. And that happened to be a member of the Church of Christ. Kaya naging Church of Christ din po yung si Brother Todino. Naging masipag na, at naging elder po siya doon sa Church of Georgia. Dahil doon sa paniniwala ng isang Kristiyano na siya ay kaya pinakita ko sa inyo picture ng isang araw. Naniniwala siya na may buhay na wala niya. Kahit nabibitahin siya, nakita natin na nabibitahin siya, nakatawa pa. Kung tunay tayo, we believe that it is reality. It is real. That when we die, we will be resurrected, then we will not be afraid to die. Because God will give us another life, and that life is eternal life. Okay, so, tingnan po natin, ano? Makikita natin yung argument ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo po kasi, Apostle Paul was a Pharisee. He was a lawyer. So, makikita natin in his writing, makikita, masa-sense natin yung pagiging royal, lawyer niya. Lagi siyang may evidence. Lagi siyang mayroong proof. Lagi siyang mayroong mga arguments. At meron siya mga premise na leading to doon sa reality. Kasi nga, siya ay isang abogado. Kaya yung mga latag niya ng mga argumento, napakaganda. At dito nga makikita natin, he will present the argument, no, na dapat tunay na maniwala tayo that there is a real resurrection of the dead. Tingnan niya sabi po, dito po sa 12:14. Okay? 12 to 14 of 1 Corinthians 15. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection? Yun ang nakakalungkot. Kasi ito pong church sa Corinto, hindi po sila isa sa paniniwala. Yan ha. Tignan nyo ha. Kasi meron tayo naririnig na dapat magkaisa agad tayo sa paniniwala. Church of Christ tayo, dapat isa kaagad sa paniniwala. Hindi ito hindi po sila isa sa paniniwala. Meron po mga member ng Church of Christ dyan po sa Corinto, hindi siya naniniwala sa resurrection. Meron po mga Church of Christ dyan naniniwala sa resurrection. Pero siyempre, ang ambisyon po natin, magkaisa tayo sa paniniwala. Pero hindi po nahulugan na in just a few time, nagkakaisa kaagad tayo sa paniniwala. So dito makikita natin, kaya po, the reason why Paul wrote this letter to the Corinthians, there are some who don't believe the resurrection. There are some who believe resurrection. There are some who don't. Doesn't believe. Kaya, yun nga po sabi rito. Now,
if Christ be preached that He rose from the dead, and how say some among you that there is no resurrection from the dead, of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? So yan ang argument ng Apostle Pablo. Naniniwala kayo, binuhay ng muli si Kristo, katapos hindi nyo ginawa na magkaroon. Di ba? So, parang contradicting yung inyong paniniwala. Naniwala kayo na binuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo, tapos hindi kayo naniwala na kayo muli bubuhay ng Diyos. Kaya kung hindi siya binuhay, hindi nga kayo bubuhay. Pero the fact na muling binuhay ang ating Panginoon Kristo from the dead, resurrection is reality. Kaya sabi niya, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then then is our preaching vain, and your faith is also vain. So sayang, walang kabuluhan yung pangaral namin na muling binuhay ang ating Panginoon Kristo. Walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Walang gamit yun. Di ba? Kung hindi tayo naniniwala na meron talagang realidad na pagkabuhay ng muli sa mga patay. We do not believe that there is a resurrection. Vain. Sayang. Kung na binuhay na muli ang ating Panginoon Kristo at tayo muling bubuhay. At kung naniniwala tayo doon na muling bubuhay tapos wala naman palang pagbubuhay ng muli, sayang natin pananampalataya, sayang yung pangaral.